Last vlog nga netizens ay nakita nyo na naglabas tayo ng SYM unit which is yung Jet X150. Kaya naman nagulat ako nang malaman ko na meron pa pala itong kapatid na naunang nilabas dito sa Pilipinas at ito na nga ang i-review natin ngayong araw. Ang SYM Cruisim 150. Excited na ba kayo? Tignan natin ang kanyang mga specs and features. Pero alam nyo, netizens, parang bagay ito sa Nedi Shop. Doon ko kaya ito i-review. Tara! At ayan na nga, netizens. Nandito nga tayo sa Nedi Shop. So, dito na natin siya din-display ngayon. Ito ay ating test drive unit na gagamitin for 1 week para mabigyan ko kayo ng honest full review. Siyempre, ito yung unang part pa lang ng vlog natin. Natitignan muna natin yung mga specs and features niya. Dumako muna tayo dito sa kanyang front face. Kung makikita ninyo, netizens, may pagkabilugan ng konti yung kanyang mga headlight sa dalawang gilid. So, that's very visible and also unique for its category. May konti lang din tayo ditong matte finish na fairings sa gitna and also carbon-like material as finishers dito sa pinakadulo niya. So, may somehow pagka V-shape din siya. Just like the Jet X, but this one is somehow parang medyo agila yung itsura niya. Parang medyo pabilog ng konti. May windshield din tayo, of course, and napaka-premium ng datingan na kanyang SYM emblem dito. Yung windshield naman niya, we have here a dark tinted windshield na naka-fix na rin dito. So, it's also good para hindi tayo ganun kapagod kapag mabiyahe tayo ng mabilisan. For good airflow and aerodynamics as well. Para sa kanyang build and quality, masasabi ko na isa siya sa mga touring scooter on its category. Plus, ang pinaka-bentahe niya, of course, ay naandito sa kanyang braking system. In front, we have here single hydraulic disc with ABS na po yan, of course. For the suspension, we have here telescopic fork. May reflector din po tayo dito, added visibility at night. 2-pot caliper for instant stopping power. And syempre, dahil ABS na nga siya, kahit na mga sudden brakes yung ating gawin, makakasiguro tayo na hindi tayo basta-basta sesemplang or maglalak yung brakes. For the stock tires sa front, we have here 100 by 90 by 14. 14 inches wheels is known naman para sa magandang handling, no? Pagdating naman sa fender, we have here some glossy finishes and may konting shapes and lines din po siya kung makikita nyo sa personal. So, this one is actually one of my favorite colors among the color variants na meron. So, meron silang white, black, kulay blue, gray. Ito yung available colors ngayon na naka-display doon. Ito yung nagustuhan ko. Ang ganda kasi ng pagka-matte brown niya. It reminds me somehow of the X-Max. No, pero ito, ang ganda. Dito naman sa kanyang side profile, netizens, meron tayong minimalist decals. Meron dito nalagay Euro 3, Clean Power, 150, and then liquid cooled. So, yep, liquid cooled na rin po ang cooling system ng isang to. So, makakaasa tayo sa mga long rides ay hindi tayo madidismaya na baka ma-overheat. Sumasabay na rin siya and future-proof na rin, of course. For the inner fairings, meron din tayo parang gunpowder-like material dito. Also, dito sa middle part. As may carbon-like material din tayo dito, pati dito. So, nakakapagpa-elegante siya kasi ang daming going on along. Tas may matte fairings dito. And then yung body color niya, which is yung pinaka-dominant, yung brown. For the pillion ride step, napakaganda rin ang pagkakamount. Naglalak siya into place. Very sturdy rin yung feeling ng metal na ginamit nila dito. Also, meron pa rin parang carbon-like material dito. Tapos, nagkaroon ng glossy decals dito sa ilalim. Nakalagay yung Cruisim. Also, minimalist lang din yung kanilang emblem dito. Halos pares sa Jet X. Meron tayo ditong chrome na emblem na nakalagay lang is Cruisim. For the side stand, medyo mahaba din naman siya. So, I think it's reliable for its category. Pagdating naman sa upuan, netizens, nakikita ko na halos same yung vibes doon sa aking Jet X150. We have here two-tone leather material. Tapos, iba yung material na dito sa gitna. Yung separation for the driver and the pillion ride. Pati dito sa pinaka-center niya. Pati na din dito sa dulo. And may SYM din siyang nakasulat dito. So, kapag sinakyan natin siya, kung makikita nyo, ito yung isa sa mga, for me is, napakahalagang factor na pwede nyo i-consider kapag pumipili kayo ng motorsiklo is yung tinatawag natin or terminology natin sa mundo ng motor na gulay board. Lalagyan ng gulay kapag namili. So, meron din siyang hook dito na parang yung sa mga van and sa mga bus yung datingan. So, pwede ka na mag-hook dito ng mga gamit. The legroom is really spacious. Siguro kahit matatangkad na driver, 5'10", 5'11",
7 is mayroong sapat na legroom for this one. Even nga siguro 6-footer, kasyang-kasya pa dito. And if you're going for a cruising style, somehow you can extend your legs hanggang dito. Siguro kung magaya ko na medyo maliit lang, pwede mo pa dito yung paa mo kung nangangalay ka. Pero syempre, for safety, dito lang yung pinakapaa. Upright sitting position, kaya hindi nakakangalay sa mahabang biyahe. Dry weight nito is 130.5 kilograms. So, mas magaan to compared dun sa Jet X 150. And mas mataas ng konti yung ground clearance niya na merong 110 millimeters compared din doon sa Jet X. But somehow, medyo mababa din to. Ang pinaka-worst natin dyan is kapag mabigat yung kargada natin or angkas natin, pati yung mga binipit-pit natin, tas may mga higanting hams. Good side naman niya is mas maganda yung center of gravity niya habang tumatakbo. Dahil nga medyo malapad yung kanyang upuan, somehow comfortable ako dahil alam kong salon-salo ako dito. Pati na rin, of course, sa aking pillion ride ay meron pang napakaraming space. Kakaibang factor niya. So, kung gusto mong buksan yung seat mo, dito meron siyang button dito sa pinaka-low bin. Yeah, mabubuksan mo na yung seat mo. Sa atin namang suspension sa likuran ni License, I'm seeing here dual suspension. So, most likely, pang touring din ito. And malalaman nyo, of course, sa aking test drive experience, kung gaano nga ba katalbog, kalambot, katigas yung kanyang suspension. So, make sure nakasubscribe para mapanood nyo yan. And ito yung kanyang airbox and crankcase. So, dyan nakalagay yung CVT. For the rear brake naman, makikita natin na meron din siyang disc brake and dual channel ABS pong isang to. So, syempre, ayan yung pangunahing gustong-gusto natin, dual channel ABS. So, both sa unahan at sa likuran ay naka-ABS. Sa sudden brakes, hindi na tayo makangamba na baka ma-aksidente tayo or mag-lock yung brakes. We have here 110 by 80 by 14 na tire size dito. 14 inches wheels, harap at likod. So, makakaasa tayo na pamilyar yung may bibigyan niya sa ating handling. Sa likurang bahagi naman yan, Edisens, we have here LED and bulb type naman for the turn signals. So, as I'm seeing here, medyo malaki yung kanyang assembly for the tail light. So, it's very visible naman at night. And may reflector din tayo dito. Also, like the Jet X, meron din siyang designated na plate light, which is bulb type pa para sa ating plaka. Yung kanya naman pong fender ay extended all the way here. So, wala tayong pangamba na baka matalsikan si angkas dahil meron na rin po siyang built-in na tire hugger. Also, natuwa ako kasi meron siya dito parang metal material dito sa dulo. Nakakapagpa-add to sa extra details ng aesthetic ng motorsiklo. Isa sa mga natuwa ako sa kanya, Nerices, kasi kung makikita nyo yung kanyang panel gauge, napakalaki niya. So, it's very visible, lalong-lalo na sa amin na medyo malalabo ang mata. Kitang-kita yung mga details niya. It's plain LCD display. Pwede mo din siya pailawin kung gusto mo naman nakitang-kita yung inyong panel gauge sa gabi, but it's just plain and simple. Pero sa akin, okay na siya compared naman din sa mga still naka-analog display pa rin up to this date. And also, ito yung medyo nagpa-premium sa kanya. Naka-separate din na SYM logo. You have all the indicators that you need. Engine check, ABS, high beam indicator, low fuel indicator, 2 buttons to worry about. Meron tayo dito set and mode. Nakakatuwa din ito para meron din siyang metallic material dito, yung paint job niya. Naka-indicate din kung left or right yung inyong turn signals. Naka-naked handlebar na po siya. Meron tayo dito parang gunpowder metallic paint job. Meron din tayong pride of ownership. Nakalagay is Cruisim. Napakaganda for me netong part na ito. For the panel gauge, we have here the speedometer, odometer. Napakahalaga na may orasan. Tapos may RPM indicator pa. And of course, may fuel gauge. Left buttons, meron tayo dito mga switches. Meron tayo parang silver, high beam and low beam indicator. And yun yan. Meron siyang seat opener kapag ka all the way sa ibaba. Tapos turn signals, left, right, and then busina. Sa kanang bahagi naman, Edisens, makikita natin yung light switch niya. So, pwede mong patayin. Kapag nasa gitna, yung sa panel gauge lang ay ilaw. And then, kapag ka naman nandito all the way, iilaw na yung inyong pinaka-headlight. Sa ibaba niya, yung ating electric start. For the handle grips naman, straight out from the casa, may texture naman siya na grippy. It feels good naman kapag ka hinahawakan natin. Meron din tayong konting balancer sa dulo na glossy black. For the side mirror, I think ito yung rotating. Ayan o, parang 360 rotating side mirror. Napakaganda niyang isang yan. Tapos pwede mo of course takpan. May extra rubbers na siya dito para matakpan. Stem ng side mirror ay sakto lang. Medium yung taba niya. Pero yung side mirror niya medyo malaki. So that's good. Lalong-lalo na sa atin na gustong-gustong na monitor yung mga nasa likod natin. Left or right. Kung meron mga overtake sa atin. Meron pa tayo nasa likod bago tayo gumawa ng any move. Very useful side mirrors is always our ally. Nagustuhan ko rin medyo kakaiba yung kanyang side pockets dito. So, sa kanan wala. Sa kaliwa meron. Parang press mo lang to. Ayun, papunta siya sa ganun. Usually kasi yung mga pockets, di ba? Parang palaglag. Ito is papunta dito sa kanan. So, that's very good. Also, meron din siyang power outlet dito
ito na USB ready na. And tingnan natin kung kasya ba yung ating iPhone 14 Pro Max. 1 terabyte. Medyo shallow lang yung kanyang bulsa. So, I don't think kakasya. Testing natin Android. Parang alanganin din. iPhone 11. Uy, kasha. For our ignition, makikita nyo na necessity susi pa po ang isang to. Hindi pa po siya keyless, but you have all the functionality that you need kasi pwede mo rin ngang i-lock yung inyong pinakamanibela. Yun, pwede mo din patayin dito. Pwede mo din dito buksan yung upuan. Dahil of course, meron siyang gulay board. Asahan na din na natin na nandito din yung placement ng kanyang fuel tank. Kung makikita nyo, medyo kakaiba yung fuel tank niya para buksan. May pihit-pihit factor, ganyan. So, 7.5 liters po yung kanyang fuel tank capacity. At napakalaki na po niyan para sa kanyang kategorya. Para naman sa mga nagtatanong ng kanyang fuel consumption, naglalaro po ito sa around 45 to 50 kilometers per liter. Still may vary depende sa inyong throttle habit, sa bigat ng driver, road conditions, all that stuff. Pero yun yung roughly estimate natin na pwede nyo makuha or asahan. Kagaya din sa JetX, meron na din siyang switch dito para i-deactivate ang inyong motorsiklo kung ayaw nyo talagang nagkokonsumo ng baterya. Let's say seaman kayo, mawawala kayo ng 7 months, lagay nyo lang dito yung lock. Wala tayong exact numbers for the seat storage, but let's see if kakasya itong ating ID helmet Venom na 3.3 available sa aming shop, Neri Shop. Ilalagay ko dyan yung link sa description box. Let's see. Dahan-dahan lang, baka magasgas. Uy, kasya. I don't think full face helmet will fit. Subukan na rin natin kung kakasya itong aming ID helmet Spartan 3.3 lang available sa aming Shopee, Nedi Shop. Uy, feeling ko kasya din. For the sake of science, kasya din pala. Buti na lang, sinubukan natin. Ngayon kung may angkas kayo, may dalawa pa pong bakante dito para pagsabitan ng helmet. Of course, syempre yung pinaka-core ng ating motor is yung kanyang makina. Para sa makina, we have here 4-stroke, single-cylinder, 2 valves engine, kaya matipid pa rin po sa gasolina. But of course, if you want something na medyo powerful, go for the JetX kasi yun is 4 valves na. Pero I'm wishing or sana hoping in the future na magkaroon din ng 4 valves version nito. Sana dumating din sa atin sa Pilipinas. But for now, you have the fuel-efficient version which is ito nga, na 2 valves. 150cc, compression ratio na 11:1, 57.4 by 57.8 mm ang kanyang bore and stroke, liquid-cooled, automatic transmission, and makakapag-expect tayo dito ng maximum output na 9.2 kilowatts at 8,000 RPM, habang maximum torque naman na 12 Nm at 6,000 RPM. It's just quite decent para sa kanyang category, and malalaman natin kung gaano ba siya ka-smooth. How is it kapag tinest drive na on the part 2 of my vlog. Sa dimensions naman, if you're wondering, we have here 1,990 by 730 by 1,115 millimeters. Para sa presyong 112,800 pesos, netizens, sulit ba itong SYM Cruisim? Medyo matagal na rin ito sa market at ngayon lang tayo nabigyan ng chance na i-review since naging familiar na tayo sa SYM and nakabili nga ako ng personal unit ko. Naging interested na rin ako sa iba pa nilang inihahandog na scooter and I'm hoping madami pang dumating in the future. Ano bang mga SYM unit ang medyo familiar kayo na wala pa sa atin dito sa Pilipinas? Sana mai-recommend natin na dalhin nila dito, no? So, i-comment nyo naman sa ibaba na essence. Kung nagustuhan nyo rin ang video na to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.